Purihin po ang Panginoon, maayong buntag sa tanan. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga kapatid dito sa Dako ng Carmen. Good morning at sa aking mga kapatid sa Mandaluyong at sa Australia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po sa ating pagluhod, tayo po ay sandaling magbubulay ng salita ng Diyos para sa ating morning devotion. At tayo muna po ay sandaling manalangin. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito ay nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong biyaya at kahabagan ay sagana sa bawat isa sa amin. Palagi mo kaming tulungan at samahan. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Pagpalain mo ang aming mga sambahayan. Palagi mong pakaingatan at tulungan. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Isang malaking biyaya po na tayo ay ibinangon ng Diyos na taglay ang buhay at kalakasan. Kaya kung meron mang isang hahanapin ng Diyos sa atin, dilit iba yung tayo ay makapagpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito ating pagbubulayan, yamang ngayon ay family devotion. Ang sinasabi dito sa aklat po ng Gawa, 16 ang talata ay 30 hanggang 31. In Acts 16 verse 30 to 31, at sila'y inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Purihin ang Panginoon sa umagang ito ating pagbubulayan ang bahagi ng pananalangin sa ikatitibay ng sambahayan. Praise the Lord! Ang bahagi ng pananalangin sa ikatitibay ng sambahayan. Meron tayong palaging naririnig na the family that prays together, stay together. Isang kasabihan na may katotohanan na ang isang sambahayang sama-samang nananalangin ay nananatiling matibay sa isa't isa. Sa atin, bilang tayo ay nananalangin, hindi lang tayo magiging matibay ang relasyon ng sambahayan sa isa't isa. Higit sa lahat, nagiging matibay ang relasyon natin sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ano ang bahagi ng pananalangin sa ikatitibay ng sambahayan sa paglilingkod? Una, ang pananalangin ay isang pagbabantay sa atin. Tayo ay nagiging tagapagbantay sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Ang sabi dito sa aklat ng Ezekiel 3 ang talatay 17 hanggang 18, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanauna mo sa kanilang saganang akin. Pagka aking sinasabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. At hindi mo pinapag-unahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin sa iyong mga kamay. Kaya sa pamamagitan ng pananalangin, tayo ay nagiging bantay. Kumbaga, nagiging bantay sa ating sambahayan. Maaring
Ang sambahayan natin ay hindi natin alam kung ano ang kinahihinatnan nila. Maaring sila ngayon ay may mga problema, may mga suliranin. Pero habang atin silang pinapanalangin, ang Espiritu ng Diyos ang nagbabantay sa kanila. May mga patotoo tayo na may mga kapatid na para bagang nararamdaman nila na yung mga pagsubok na kanilang nararanasan ay unti-unti nilang napagtatagumpayan at kanilang napagtanto. Meron silang mga kamag-anak na nananalangin para sa kanila. Kung bakit parang naiingatan sila sa gitna ng mga trahedya, sa gitna ng mga aksidente, naiingatan sila. Nagkakaroon sila ng sakit, pero gumagaling sila. At kanilang napagbulayan yung kanilang kamag-anak, yung kanilang sambahayan, nananalangin para sa kanila. Purihin ang Panginoon. Ito ay isang pagpapahalaga na tayo bilang magkasambahay ay magpanalanginan sa isa't isa sapagkat hindi natin alam kung ano ang maaaring kahihinatnan ng bawat oras o minutong darating. Pero habang tayo nananalangin, habang tayo ay namamagitan sa Diyos, ang Panginoon ay tumutulong. Naalala ninyo? Nang gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, si Abraham ay namagitan sa Diyos sapagkat meron siyang mga kamag-anakan sa dakong yun. Kaya sabi ni Abraham, Panginoon, kung meron po bang 50 na mga taong naglilingkod sa iyo, gugunawin mo ba ang Sodoma at Gomora? Ang sabi ng Diyos, alang-alang sa 50 yun, hindi ko gugunawin. Hanggang nakipagtawaran si Abraham, hanggang umabot sa 10. Pero ganun pa man, iniligtas ng Diyos ang sambahayan ni Abraham. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Kaya habang tayo namamagitan sa Diyos, habang tayo nananalangin sa Panginoon, nababantayan ang ating sambahayan, nababantayan ng Diyos. Ang Diyos nagpapadala ng tulong. Ang Diyos ay nagpapadala ng mga anghel na kanyang susuguin upang maingatan ang ating mga mahal sa buhay. Purihin ang Panginoon. Ang pangalawa, mga minamahal, ano ang bahagi ng pananalangin sa ikatitibay ng ating sambahayan? Ang pananalangin, mga minamahal, ay lalong nagbibigay ng kaalaman at katuruan sa bawat sambahayan. Praise the Lord! Maaring sa kabila na tayo ay nagpapasya, ay na nagdadalawang isip tayo kung ano ang ating pipiliin sapagkat nagtatalo minsan ang ating mga puso at isipan. Pero habang may nananalangin sa atin, nagkakaroon tayo ng right decision. Praise the Lord! Ipinaparating ng Diyos ang kanyang espiritu upang tayo ay magkaroon ng lalong karunungan at kaalaman pagdating sa pagpapasya, lalo't lalo na sa Panginoon. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Mateo 28, ang talatay 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Praise the Lord! Kaya sa pamamagitan ng pananalangin, natuturuan tayo. Naalala ninyo, sabi sa aklat ng Roma, na tayo ay hindi marunong talagang manalangin.
Pero yung Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin upang tayo ay makalagak ng mga pamamagitan sa Diyos. Praise the Lord! Kaya habang tayo ay ipinapanalangin ng ating mga mahal sa buhay, habang tayo nananalangin para sa ating mga mahal sa buhay, natuturuan tayo. Praise God! Nakapagpapasya tayo ng maayos, nakapagdidesisyon tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord! Kahit sa mga bata, kahit sa mga maliliit, habang ating pinagpiprayan, lalo silang natuturuan. Kasi sa katotohanan, hindi lang sapat na sila ay iyong pagsalitaan. Maaring ang salita ay isang paraan ng pagtuturo. Pero yung atin silang maipanalangin, ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa kanila sa karunungan. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Kawikaan 22, ang talata ay 6. Proverbs 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya ihiwalayan. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Kaya kapag ang sambahayan ay natutukan sa salita ng Diyos at pananalangin, hindi niya hihiwalayan yan. Lalo niyang pangahawakang mainam upang siya ay tumalagang lubos sa paglilingkod. Purihin ang Panginoon. At ang huli, mga minamahal, ang bahagi ng pananalangin sa ikatitibay ng sambahayan, nalilinis ang kanyang puso. Sa pamamagitan ng prayer, nababago ang pag-uugali ng sambahayan. Praise the Lord. Bakit? Napapatawad siya sa kanyang kasalanan. Pansinin niyo po sa aklat ng Nehemiah 1, ang talata ay 6. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ng iyong mga mata upang iyong dinggin ang aking dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong araw at gabi dahil sa mga anak ni Israel. Iyong mga lingkod habang aking ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sambahayan ng aking magulang ay nagkasala. Kaya sa pamamagitan ng pananalangin, yung nagkasala ay naipapatawad ang kanyang pagkakasala. Bakit? Merong isang taong namamagitan para sa kanya. Gaya ng kay Kristo, ipinamagitan ang tao sa Diyos at natubos tayo sa pagkakasala. Purihin ang Panginoon. Ganon din sa ating sambahayan, maaaring dumarating na tayo ay nagkakasala sa Diyos. Maaaring tayo ay nakakalimot. Maaaring tayo ay nagkukulang. Pero habang may nananalangin para sa atin, ipinatatawad tayo ng Diyos. Diba minsan dumarating, bakit parang nagsisisi ako sa aking ginawa? Bakit para bagang naiiyak ako sa Panginoon? Sapagkat may nananalangin para sa iyo upang yung kabutihan ng Diyos ang mag-akay sa iyo sa pagsisisi. Ang sabi sa aklat ng Roma 2, ang talatay 4, o hinahamak ninyo ang kabutihan at ang kaawaan ng Diyos na hindi ninyo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa atin sa pagsisisi. Kaya sa pamamagitan ng tayo ay nananalangin, naaakay natin ang ating mga mahal sa buhay sa pagsisisi. Nagkakaroon sila ng mabuting budi. Nagkakaroon sila ng tamang kamalayan pagdating sa paglilingkod sa Diyos. At ito ay naging bahagi ng tayo ay nanalangin sa Panginoon. Mga minamahal, kailangan ng ating sambahayan ng prayer. Kailangan ng ating sambahayan ng pananalangin nagmumula sa atin. Ito mga minamahal ay isang palatandaan
na ang Diyos ay gumagawa sa sambahayan na nananalangin sa Panginoon. Kaya sabi ni Josue, "As for me and my house, we will serve the Lord." Praise the Lord! Kaya sa mga pagkakataong ito, mabuting bagay na ating ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating mga kamag-anak, sapagkat ibig ng Diyos na makasama natin sila sa kanyang kaharian. Sabi ng banal na kasulatan, sumampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. To God be all the glory. Tayo po ngayon ay manalangin, mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa mga pagkakataong ito ay amin pong inilalapit sa iyo ang bawat sambahayan sa dakong ito ng Carmen. Ikaw ang mag-ingat at magpala sa bawat isa sa kanila. Alalahanin mo, O Diyos, ang kanilang pagtatapat sa paglilingkod. Pagpalain mo ang kanilang mga sambahayan. Sila ay palaging magkaroon ng matibay na relasyon sa iyo. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng kagalakan sa kanilang mga puso na ikaw ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Alalahanin mo rin, O Diyos, ang aming sambahayan. Lalo't lalo na ang aking nanay na ngayon ay nangangailangan ng panalangin. Palagi mo siyang ingatan, O Diyos. Samahan mo po siya. Ano man ang kinahihinatnan ng kanyang kalusugan sa mga oras na ito, palagi mong alalahanin ang kanyang paglilingkod sa iyo. Lingapin mo, Panginoon, ang kanyang pagtataguyod sa aming sambahayan upang makapaglingkod. Pagpalain mo po siya, palakasin ang kanyang pangangatawan. Hallelujah! Maging ang aking mga kapatid, ang aking kuya, na ngayon ay tumatayo bilang ama ng tahanan sa aming mga magkakapatid. Pagpalain mo po siya at ang kanyang sambahayan. Gabayan mo po, Panginoon, siya sa mga panahon ng pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang magpala at magpatibay sa kanya. Maging ang aking ate, ingatan mo at ang kanyang pamilya. Samahan mo po sila at pagpalain. Gabayan mo po, O Diyos, ang kanilang pamilya. At ang aming panalangin ay lalo mo silang pagtibayin sa paglilingkod sa iyo. Maging si Jerem, O Diyos, ingatan mo sa kanyang paghahanap buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanyang karir. Ikaw ang magpatagpo pa sa mga maraming opportunity. At batid namin, O Diyos, na palagi mo siyang pagpapalain. Maging kay Jean, O Diyos, na ngayon ay nasa Mandaluyong, pagpalain mo po siya. Samahan mo po, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan sa kanyang paghahanap buhay. Palagi mong itaguyod ang kanyang pangangailangan at bigyan sila ng maayos na kalusugan. Ingatan mo rin, Panginoon, ang kanilang damdamin na sila ay makapaglingkod sa iyo ng sagana. Maraming salamat po, Ama, at kami ay umaasa, O Diyos, na habang aming ipinapanalangin ang aming sambahayan, ang pagpapala at biyaya ay ibubuhos mo sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo kami lubos na umaasa at nagtitiwala. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord! Kung kayo man po ay may mga prayer request, may mga panalangin na ibig ninyong ipanalangin namin, maaari lamang po kayong mag-comment dito sa video na ito. At makakaasa po kayo na kayo ay palagi namin ipagpipray sa tuwing kami ay luluhod. Amin po kayong inaanyayahan, samahan kami sa pananalangin at isang mabuting kapalaran na tayo ay makapamagitan sa Diyos. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Praise the Lord.